Nasa 15 deboto patay matapos mauwi sa Stampede, ang isa sa pinakamalaking religious gathering sa India. At US President Donald Trump formal nang ipinagutos ang pagbabawal sa mga transgender na magsilbi sa militar. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa 15 ang patay sa nangyaring stampede sa India. Sa gitna ito ng isang religious gathering kung saan bumigay ang isang wooden platform sa venue. Sinasabing ang Kumbh Mela ang itinuturing na world largest religious gathering. Bukod sa mga namatay, marami rin ang naiulat na sugatan sa pagtitipon. Patuloy pang bineberipika ng mga otoridad ang kabuang bilang ng casualty. Ipinagutos na ni US President Donald Trump ang pagbabawal sa mga transgender na magsilbi sa militar. Sa nilagdaang executive order, binigyang diin ni Trump na ang pag-identify ng isang individual sa isang kasarian na iba sa kanyang biological gender ay magdudulot ng conflict sa commitment ng kanilang militar sa isang honorable, truthful at disciplined lifestyle. Ang naturang polisiya at iba pang bagong panukala ni Trump ay dinipensahan naman ni White House Press Secretary Caroline Leavitt sa kanyang unang briefing. Dito iginiit niya na layo ng pagpapaalis sa mga migrante na mapalaya sa Amerika ang mga migranteng nahaharap sa kaso, habang tiniyak din niyang hindi maapektuhan ang mga direct assistance sa mga mamamayan ng US sa pansamantalang pagtigil ng federal funding. Naging makabuluhan naman ang pagdaraos ng Old Viking Fire Festival sa Scotland. Mahigit 1,000 ang nakasuot ng kani-kanilang Viking costumes ang nagmarcha sa buong bayan ng Lerwick sa Shetland Island. Unang ipinagdiwang ang naturang tradisyon noong 1881, kung saan ang mga mamamayan ay sumasayaw, umiinom ng alak at nagmamarcha habang may mga hawak na sulu o torch. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.